Hello, Teacher Fenglot po. Magandang araw po sa inyong lahat. Doon po sa mga kababayan natin na nasa Thailand, especially my friends in Thailand, sana po safe po kayong lahat. Nagtrabaho po ako sa Thailand for almost 6 years, kaya marami po akong kaibigan na Thai din po dyan. Kaya I'm praying for Thailand at hindi lang po sa Thailand, sa mga bansa na nilindol din po. Dahil sa ngayon po, nakikita ko na marami po ang mga nasawi na. Nakakalungkot, but I hope you are all fine, my friends there, especially Teacher Hai, Teacher Michi, my best friend Michi, Teacher Nan, and sa lahat ng mamis, Thai mamis na mga kakilala ko. I hope all you are all fine. And I wish I could visit you one day there. Talagang gustong-gusto ko po uling bumisita sa Thailand, but syempre po, imbis na pumunta muna ako ng Thailand, syempre pupunta po ako sa Pilipinas kasi doon ang pamilya ko, ang mga anak ko, ang mga apo ko, mga kapatid. Well, anyway, hindi ang aking pong video po ngayon hindi po lang tungkol sa Thailand, but tungkol din po sa mga kababayan natin na nagrally sa ibang bansa at nanahuli. Alam ko sinusuportahan nyo si Digong, pero sana naman po bago po kayo gagawa ng anuman pong rally, alamin po muna ninyo ang batas po dyan. At nabalitaan ko 3 taon po ata kayong makukulong at may multa pa. O ngayon, hindi po kayo matutulungan ni Digong dahil siya rin po nakadetine dito sa ICC. Sana lang marinig ni Sara kayo dahil isa po siyang vice-presidente ng Pilipinas. Sana matulungan niya po kayo. Well, alam ko hindi naman kayo pababayaan ni BBM ng presidente natin. But then again, ang unang-unang dapat na tumulong po sa inyo ang VP po natin na siyang pinaglalaban ninyo. Hindi lang si Digong ang pinaglalaban ninyo, kundi ang vice-presidente po din natin. Na kung ano-ano na ang sinabing kasinungalingan, sana naman hindi kayo talikuran. Dahil alam nyo, yung yabang nila, hindi na. Yung mga pananapak nila, hindi na nila magawa dito sa dahig, di ba? Medyo finesse ang kanilang style. Pero nagsisinungaling pa rin. Isipin nyo, hindi daw niya sinabi na mag-resign si presidente, pero Diyos ko, di ba? Sa bagay, gano'n naman sila, laban bawi. O Harry Roque. Diba, isa ka sa nananawagan na ipagtanggol si Duterte. Ayan o, kaya mo kayang ipagtanggol yung mga nakulong? O Robin Padilla. Matutulungan mo ba? Senador ka. Bongo, senador ka. Batos, senador ka. Matutulungan mo ba? Aba, kilos-kilos din. Gawin naman ninyo yung mga sinisigaw nyo. Sino ba mas mahal nyo? Yung mga kababayan natin? Yung mga OFWs na nagpapasweldo sa inyo dahil nagbibigay sila ng tax. Alam nyo, may tax pong binabayaran ng mga OFWs din. Dahil naging OFW din po ako. Lalo na yung mga remittances na pinadadala sa Pilipinas. May tax din po yan. Kaya, yung mga senador, mga vice-presidente, presidente, kaagibat po ang mga OFWs sa pagbabayad ng mga sweldo ninyo. Kaya sana, itong mga senador, katulad ni Amy Duterte pala, sorry. Amy Duterte. Sana, tulungan naman ninyo. Nakakaawa. Dahil alam nyo, naiintindihan ko naman itong mga to Masyado yung kanilang
damdamin sa pagmamahal kay Duterte. Kaya ganun sila. Naiintindihan ko sila kasi dati po akong sumusuporta sa walang hiyang digong na yan. But then again, namulat po yung mata ko sa katotohanan kung gaano kademonyo ang taong yan. Pero hindi siya muna ang ating topic ngayon. Ang topic natin ay yung mga kababayan natin na makukulong dahil sa pagrarally kay Digong, sa pagkikipaglaban kay Digong. Kaya sana, Sara Duterte, Bongo, Bato, Harry Roque, sino pa ba? Ikaw, Binoy, Padilla, aba, tulungan nyo. Lalo ka na, Sara. Ngayon mo ipakita ang pagmamahal mo sa taong bayan na sinasabi ninyo. Nakakaawa sila. Sipin nyo nakulong dahil sa pagmamahal sa inyo. Sa iyo, Duterte. Sana matulungan mo, Sara. O Paulo Duterte. Ano, nag-iikot ka na? Ano kaya iniikot nitong taong to? Parang mabigat yung daladali na kailangang itago. O, Harry Roque, o paano? Saan ka magtatago? Si Bato nagtatago eh. Kaya doon sa mga makukulong, wala kay mahihingan tulong kay Bato dahil nagtatago na ata. Si Bongo yan, tulungan sana kayo. Matulungan sana kayo. Pero si Binoy, si Sara, tipong busy pa dito sa Netherlands, sa Hague, tipong bago kayo tulungan, matatagalan pa. Yung mga nagsasabing hindi sila magpapadala na 1 linggo ata, para mapakita nyo talaga yung pagmamahal nyo, gawin yung 1 taon. 1 taon kayong wag magpadala. Kasi kung 1 linggo, baliwala yan eh. Alam niyo, baliwala yan. 1 linggo lang yan eh. Tapos papadala nyo rin yung pera, di ba? O sino niloko nyo? Mga sarili nyo, mga ugok. Pero kung talagang pagmamahal, gusto nyo yung talagang magkaroon ng impact yung inyong laban kay Duterte, 1 taong kayong magpadala, wag magpadala sa mga kamag-anak nyo, sa pamilya nyo sa Pilipinas. Kahit maghirap sila, kahit magutom sila, kahit hindi sila makapag-aral, mapakita nyo lang yung pagmamahal nyo kay Digong. Ganyan naman kasi kay ka-8-8 eh. Diba? Well, anyway, doon sa mga kababayan natin na makukulong o nakakulong na ata dahil nahuli na dahil sa pagrarally nila, sana matulungan kayo. Honestly, ayoko kayong makulong dahil naiintindihan ko kayo. Well, ang hirap kasi, binawalan na pala kayo, may mga anunsyo na ang Philippine Embassy tungkol dyan, pero hindi kayo nakinig. Ang akala nyo, hindi lang nila gusto kayong mag-rally. O ngayon, papaano na yan? Iiyak-iyak kayo dyan ngayon. Ay nako, ang hirap. Well, I know, si Bongbong Marcos naman, hindi nagtatanim ng galit yan. Sana matulungan din niya kayo. Which is, yun lang sa tingin ko, si Bongbong Marcos lang talaga ang pwedeng makatulong sa inyo. Siya lang ang pwedeng makiusap sa bansa kung saan kayo na nakukulong. Isipin nyo, marami nga detainees, ilan yung mga napakawalan na may mga mas malalapang kaso sa inyo. At sana naman maging aral na yan. Bago kayo gumawa, mag-isip. At bago kayo isipin nyo yung pamilya ninyo.
Masarap umidolo, pero wag sobra dahil nakakamatay at nakakalaso ng isip at nakakabobo. Sinasabi ko sa inyo. Well, magandang gabi na po sa inyo. Dito po ako sa Sweden. At doon sa mga lintik na mga Pinoy dito sa Sweden, nagsasabi, ang buong Pinoy sa Sweden, sumusuporta kay Duterte. Hindi po ako sumusuporta kay Duterte. Nandito po ako sa Sweden. Hindi po sumusuporta si Teacher Feng kay Duterte. At may mga kaibigan po akong mga Pilipino na hindi sumusuporta kay Duterte. In fact, isa po sa mga kaibigan ko ang nagsabi sa akin nung maka-Duterte pa ako, Fe, mag-isip ka. Kasi may kaibigan ako na lumapit sa kanila at nanghihingi sila ng pera para lang sa negosyo na gustong ipatayo. Kaya ingat-ingat kayo. Hindi ako naging tanga ko noon. Inaamin ko yun. Naging bobo ko noon. Pero ayoko nang ipagpatuloy pa ang pagiging bobo sa patuloy na pakikipagsuporta sa mga Duterte. Siguro magiging bias ako dahil ever since I'm a loyalist. My family. Buong pamilya, hindi naman buo kasi mga new generation ngayon hindi na and I understand them kasi iba yung tinuturo na ngayon sa paaralan natin, which hindi nila nakita, hindi nila naramdaman yung panahon na nabuhay pa si Apo Lakay. Anyway, ito lang po masasabi ko sa inyo na nagsasabing, yan, yung mga nakakulong na nagsasabing bangag ang presidente, yung bangag na presidenteng sinisigaw nyo, ang siya lang ang pwedeng makatulong ata sa inyo. Dahil yung vice-presidente, hindi kayo matutulungan nun. Si no joke, walang maitutulong sa inyo. Promise yan. Maraming salamat po and goodbye.